Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Nang marinig ito ni General Raiji. Ito ay hindi umimik ngunit nito ay sumenyas na alisin na ng mga sundalo ang kanilang pagkakayuko. At si General Raiji ay nagpatuloy na naglakad sa hallway ng kaharian ng mga engkanto. At si General Raiji ay may pinasukan na napakalaking silid. Ito ang trono ng hari ng mga engkanto. At sa pagpasok ni General Raiji sa trono ng hari ng mga engkanto, ito ay lumuhad habang nakayuko at bumati sa isang figure na nakaupo sa napakagandang trono, na binabalutan ng mga ginto. Ang upuan na trono ay kumikinang at lumiliwanag dahil sa ginto. At si General Raiji ay nagsalita at sinabi, "Mahal na Haring Hari, ako ay bumalik dahil may nais akong iulat sa inyo." Sabi ni General Raiji sa hari ng mga engkanto na nagngangalang Hari. Nang marinig ito ni Haring Hari, ito ay nagsalita at sinabi, "General Raiji, maaari mong sabihin sa akin kung ano ang iyong nais iulat sa akin ngayon." Sabi ni Haring Hari. Nang marinig ito ni General Raiji ng lahing engkanto, ito ay nagsalita at sinabi, "Sa labas ng ating mundo ng mga engkanto, sa kagubatan kung saan nakatago ang ating mundo at iyong kaharian, may isang nilalang na nagmula sa lahi ng mga tao. Ang nakalaban ng 2 leopard na iyong matagal na inalagaan, para italaga ito upang magbantay sa labas ng ating mundo na ating kagubatan. Ang 2 leopard na iyong alaga ay wala na ngayon. Ito ay pinagpapaslang ng isang tao lamang ngunit ito ay hindi basta-basta tao. Dahil ito ay isang cultivator sapagkat nakaramdam ako mula sa tao na iyon ng isang spiritual na lakas." Sabi ni General Raiji. Oo, hindi kilala ng lahing engkanto si Zubaji. O kahit na sino man sa mga pamilya ni Daryl o iba pang mga cultivator na mayroon ang mundo ng mga tao. Dahil ang lahi ng mga engkanto ay wala itong pakialam sa mga lahi ng mga tao. Kung sino-sino ang malalakas dito at mga namumuno sa mga malalaking lungsod at mga imperyo. Dahil ang lahi ng mga engkanto ay may sariling mundo na hindi nakikita ng sinuman. Ang mundo ng lahi ng mga engkanto ay matatagpuan sa mataas na bundok na kung nasaan si Zubaji ngayon. Upang maghanap ng halamang ferns na kailangan ni Pinunong General Recto para bumalik ang kanyang 2 daliri sa napakabilis na paraan. Oo, kanina nang makarating si Zubaji sa mataas na bundok na tinuro ni Matandang Jomar, kung saan makakakita ng halamang ferns. Sa oras na dumating si Zubaji at ito ay naglakad-lakad. Sa kanyang paglalakad, may 2 leopard na umatake sa kanya. Ngunit dahil din sa lakas na tinataglay ni Zubaji, ang 2 leopard ay kanya agad natalo at napaslang. Ang 2 leopard pala na ito ay alaga ng hari ng mga engkanto na si Haring Hari. Ang 2 leopard na iyon ay matagal nang nagbabante sa bundok na iyon. Upang walang sino man nilalang lalo na ang lahi ng mga tao na gumawa ng masama sa kagubatan. Tinalaga ang 2 leopard na iyon ni Haring Hari na magbantay upang mapanatili ang kagandahan ng bundok. At ito ay maiwas sa mga tao para ito ay hindi sirain. Dahil ang lahi ng mga tao ay kinakalbo ang ibang mga kagubatan. Kinukuha nila ang mga matataas na puno at matitibay at ginagawang negosyo. Ngunit ang bundok na ito ay hindi nagawa-gawa ng mga tao na makakuha ng mga ilang mga puno. Ang mga nagtatroso na tumutungo sa bundok na ito na pagmamay-ari ng lahi ng mga engkanto.
na kung saan nandito ang kanilang mundo at kaharian ay bigla na lang nawawala. Ito pala ay kinakain ng dalawang leopard. Kaya ang balita ay kumalat sa buong mundo ng mga tao, na sa bundok na iyon, ay wala nang nakakabalik sa kanilang pamilya kapag pumasok sa kagubatan na ito. Kaya ang mga tao at ibang mga cultivator ay hindi na naglakas ng loob para tumungo sa bundok na ito. At samantala, habang nakikipaglaban pala si Zubaji sa dalawang leopard na alaga ni Haring Hari, si General Raiji ng lahing Encanto ay pinagmamasdan si Zubaji habang ito ay nakikipaglaban sa dalawang leopard. Habang ito ay nasa anyong ibon na nakadapo sa mataas na puno. At nang makita niya kung paano pinagpapaslang ni Zubaji ang dalawang mabangis na leopard na alaga ni Haring Hari, si General Raiji ay nagpasyang bumalik sa mundo ng mga Encanto. At tumungo sa kaharian ni Haring Hari upang sabihin ang kanyang nakita kanina. Samantala, nang marinig ni Haring Hari ang inulat sa kanya ni General Raiji, ito ay labis na nagulat at nagalit. At ang noo nito ay biglang kumunot at sinabi, paano nangyari na magawang matalo ng isang tao lamang ang mababanggas kong alagang leopard? Sa tagal ng panahon wala nang sino man nilalang ang naglakas ng loob na tumungo sa kagubatan na kung nasaan ang ating mundo. Ngunit bakit ngayon ay may bigla tumungo roon at ito ay pinagpapaslang pa ang aking mababanggas na dalawang leopard? Paano basta-basta natalo ng isang cultivator na nagmula sa lahi ng mga tao? Ang aking dalawang leopard, ang dalawang leopard na iyon ay nagtataglay ng lakas. At ito ay aking sinanay upang ito ay maging isang mabangis na hayop. Upang mabantayan ng husto ang ating kagubatan. Sabi ni Haring Hari kay General Raiji sa galit na tono. Nang marinig ito ni General Raiji, ito ay medyo natakot. Alam kasi ni General Raiji ang ugali ni Haring Hari. Ito ay sobrang sama kapag nagagalit, na kahit ang kalahi nilang Encanto ay kanyang pinapaslang ng walang awa. At si General Raiji ay nagsalita at sinabi, Haring Hari, ang tao na pumaslang sa inyong dalawang leopard ay nanatili parent sa ating kagubatan sa mga oras na ito. Sa aking pagmamasid sa tao na iyon. At sa aking pagkakarinig sa kanyang mga sinasabi kanina habang ito ay naglalakad. Ito ay may hinahanap na isang halaman na gamot, na sa bundok at kagubatan lang natin makikita. Kaya ang tao na iyon na isang cultivator ay nanatili parent hanggang ngayon sa ating kagubatan. Ano ang nais mo gawin sa tao na iyon? Sabi ni General Raiji kay Haring Hari. Nang marinig ito ni Haring Hari ito ay nagsalita at sinabi, kung natalo ng isang tao na iyon ang aking mababanggas na leopard. Ito ay hindi basta-basta cultivator lamang na namumuhay sa mundo ng mga tao. Bumalik ka sa ating kagubatan sa labas ng ating mundo. At magdala ka ng ating mga piling sundalo na nagtataglay ng lakas at katalinuhan sa pakikipaglaban. Upang mahuli nyo ang isang cultivator na iyon na nagmula sa lahi ng mga tao. Kailangan niya pagbayaran ang ginawa niyang pagpaslang sa aking dalawang mababanggas na leopard. Dakpin niyo ang tao na iyon na isang cultivator, na pumatay sa aking mababanggas na hayop. Dalan niyo siya sa akin ng buhay. Sabi ni Haring Hari kay General Raiji. Nang marinig ito ni General Raiji ito ay agad-agad na tumugon at sinabi, masusunod mahal na Haring Hari. Ako ay aalis na at magdadala ng ating mga kasundaluhan sa ating kagubatan sa labas ng ating mundo, upang dakpin ang nilalang na iyon na nagmula sa lahi ng mga tao. Sabi ni General Raiji at ito ay mabilis na nagpalat ng anyo at naging itim na ibon ulit. At ito ay lumipad papalabas ng kaharian ni Haring Hari. Sa paglabas ng kaharian ni General Raiji, ito ay nagbago ulit ng anyo. Ito ay naging figure ulit ng isang lalaki na may mahaba na buhok. At ito ay tumungo sa mga kasundaluhan ng lahing Encanto. Nakikita ng iilang mga kasundaluhan ng lahing Encanto si General Raiji sa mga oras na ito. Agad-agad silang yumuko at bumati sa paggalang. General Raiji kayo pala, may nais ba kayo iutos o ipagawa sa amin? Sabi ng isang sundalo sa mga kasundaluhan ng lahi ng Encanto kay General Raiji. Nang marinig ito ni General Raiji, si General Raiji ay nagsalita at sinabi sa isang sundalo ng lahing Encanto. Tipunin mo ang ating mga kasundaluhan. Piliin mo ang mga nagtataglay ng sobrang lakas na spiritual at may katalinuhan sa pakikipaglaban. Sabi ni General Raiji, nang marinig ito ng isang sundalo sa lahi ng mga Encanto. Ito ay nagsalita at sinabi,
Masusunod General Raiji. Ngunit anong dahilan bakit mo sila nais tipunin ngayon General Raiji? Sabi ng isang sundalo sa lahi ng mga Engkanto. Nang marinig ito ni General Raiji, ito ay nagsalita at sinabi, lalabas tayo ng ating mundo. May kailangan tayong mahuli na isang tao na pumatay sa alaga ni Haring Hari na nagbabante sa labas ng ating mundo. Kaya ko kailangan ng piling kasundaluhan sa lahi natin Engkanto. Dahil ang tao na iyon na gumawa na paslangin ang dalawang mababangas na leopard ni Haring Hari ay nagtataglay ng kakaibang spiritual na lakas. Ang tao na iyon ay isang cultivator sa mundo ng mga tao. Kaya kailangan ko ang ating mga piling kasundaluhan para matugis namin ito at madakip upang ito ay iharap at dalan kay Haring Hari. Sabi ni General Raiji. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!